Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kagalakan at pagpapala po sa inyong lahat. Katulad ng ating nabanggit sa ating pambungad, sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Kwaresma. At bilang pagpasok sa panahong ito ng pagsisisi, panalangin at pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos ay palagi ang ibinibigay sa atin ang tatlong haligi ng Kwaresma: ang pananalangin, ang pag-aayuno, at ang pagkakawanggawa o pagbibigay ng limos. Mga minamahal na kapatid, napakahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyano ang panalangin, ang pakikipagtagpo sa ating Panginoon, sapagkat ang ating pagiging buo ay nakasalalay sa palagian nating pakikiisa at pakikiugnay sa ating manlilikha. Palagian tayong magiging kulang, mahina sa maraming bagay, kung palagi ang napuputol ang ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng panalangin. Pangalawa, mahalaga ang pag-aayuno. Ito'y hindi lamang kung tutuusin pagbabawas doon sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga sarili. Kung tutuusin, ito'y pagsusumikap na matanggal din sa ating buhay yung mga ugaling hindi nakabubuti sa ating sarili at lalong higit sa ating kapwa. Kaya ng palagi ang panghuhusga, pagsisinungaling, o kaya'y paninira ng kapwa para mapabango lang yung ating mga sariling pangalan. So, mahalaga itong pag-aayuno. Subalit magiging higit na mahalaga ito kung lalahukan pa natin ng pagtulong sa ating kapwa. No? Sa halip na tayo'y mahandang magutom lang, mahahanda rin tayong tulungan yung mga nangangailangan. Abutin yung mga taong nangangailangan ng ating tulong.
Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, kung tutuusin, palagian nating pinapraktis yung bisita iglesia. Bakit hindi natin baguhin? Sa halip na bumisita tayo ng 7 simbahan, bumisita tayo ng 7 may sakit sa ospital. Yung mga nandoon sa ward na mga walang pambayad, siguro mas magiging makahulugan yung ating pananalangin. Na ilalahok na rin natin yung ating pagkakawang gawa at mailalahok na rin natin iyong paglimot sa ating mga sarili. Sapagkat madalas, pinipili natin kasi yung mga aksyon ng tila pagpapakasakit na hindi naman talaga tayo nahihirapan o nasasaktan. Kasi sa pagbisita natin sa mga iglesia, nakasakay pa nga tayo sa mga aircon na bus. Gumastos tayo ng pera, gumayak tayo ng maganda, pero subukan kaya natin, bumisita tayo ng 7 may sakit doon sa lugar na nangangailangan sila ng tulong. Mga minamahal na kapatid, napakaraming panahon, napakahabang panahon na nating ipinagdiriwang ang panahon ng Kwaresma. At mapalad tayo sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon. Palagian ng ating Panginoon na sa kabila ng ating mga pagkakasala, ibinibigay palagi sa atin ang pagkakataon na tayo ay makapagbalik loob, makapagbagong buhay. Harinawa sa panahong ito ng Kwaresma 2024, meron tayong magawang isang bagong aksyon na hindi lamang nagsimula at nagtapos sa pagpapahid ng abo sa noo, subalit magtatapos sa kakayahang maitakwil ang ating sarili at makagawa ng mabuti sa mga kapwang hinahayaan ng Diyos na makasalamuhan natin sa araw-araw. Kasama ang anyo ng pagpapatawad, paghingi ng tawad at pagmamalasakit sa isa't isa. Samahan at patnubayan po kayo lagi ng ating mapagpatawad at mapagmahal na Diyos.